our theme song, O Shepherd Divine. I know thou art mine, thy great heart was broken for me. Thy grace and thy love, I picture my own, they kissed upon Calvary. A life that was given to ransom my soul, a heart that was broken to make sinners whole. This world is but lost in view of thy cross. My shepherd, I follow thee. O shepherd divine, I know thou art mine. I hear thee say, follow thou me. That message today illumines my way, the spirit of prophecy. I thrill at thy marvelous love to thy sheep, the way that does lead to thy still waters deep. One staff and one rod, one fold and one God, my shepherd, I follow thee. Nagasat kinaragsak nga Sabadoyo amin ay tinakabsat iti Apo. Ti Apo naragsak unay patcheck gaputa datayo ngagdaydayaw kinkwana. Sapay kuma nga uray da tayo ket naragsak met. No daman dagiti problema tayo imbati tayo kumaamin ni jay balay. Uno daman dagiti pakaseknan tayo san tayo kumaida nga panpanunuten. Ta isintro tayo dagiti panpanunot tayo ti panagdayaw tayo kani Apo Dios. Mga kaibigan ko, magandang araw ng Sabat sa inyong lahat. Sana kayo ay natutuwa na pumunta rito. Kung meron kayong mga pasanin, dapat iniwan nyo na sa bahay. Kung may mga problema, huwag nyo nang isipin. Isintro po natin ang ating isipan sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Dahil ito ay kanyang araw. Ito ang araw na kanyang itinangi upang kanyang katagpuin ang kanyang mga anak na may kabanalan. So ngayon na kabsat, niya po Diyos kuma, tiada kadagiti puso ken panunot tayo, ket isulaan kuma tidayawon tayo, iti daytoy ngal daw. Ang inanamak, mati bendisyon ti langit, masagrap tayo, babaan ti parabor ken bendisyon na.
Yadal tayo, iti daytoy nga panagdaydayaw, isudayjay, ti panagserra, ti ruangan, ti kaasi. Ang pagsasara ng pintuan ng awa. Sa Biblia, mayroon ba kayong naisip o naiisip kung kailang mayroong mga taong pinagsarahan ng pintuan ng awa? Manipod iti Biblia kakabsat, adda kadi malagipyo nga tattao nga nasiraan sanda na nakastrike. Awanan, tinamnamada. Malagip ko launa iti kapadasan, iti tiyempo ni Noe. 120 years nga nangas kasaba. Walwalo lang nga tattao tinaisalakan. May raman da jay nangas kasaba. Kinat katawan da. Sanda pinati da jay ibagbagana. Aging nga dinteng ti tiyempo nga nasiraan ti ruangan apagserkan dagiti nga tattao tapno maisalakan da. Ang lalaki na si Noe nangaral ng 120 years. Pinangaral niya ang pag-ibig ng Diyos. Pero ang labas niya ay nakakatawa. Dahil, biruin mo ba naman? Gumagawa siya ng isang daong o bangka. Napakalaking bangka. At inilagay pa man din sa tuktok ng bundok. Pagkatapos sinasabi niya, darating ang panahon ng Diyos ay gugunawin niya ang mundo sa magitan ng baha. Sino ba naman maniniwala? Ni minsan, wala pa kahit na hamog na pumatak. O ulan na pumatak. Katapos sasabihin mo, baha ang siyang darating at doon ka sasakay. Doon sila sasakay sa ginagawa nila. Hindi ba nakakatuwa? Pero nangyari, mga kapatid ko, napagsarhan ng mga taong ito. Yung mga tinawanan lang ang sinasabi ni Noe. Para bang walang kwenta ang kanyang mga pinagsasabi. Awan kay si iskanda jim baga nang impukpukaw na. Aginggang dimteng ti tiyempo. Nagluganan ni Noe kan dagiti anak na, mamanugang na, ti asawa na. Dagiti an animal kan amin nga tumatayab napandan ijay daong. Aging nga, inserran niya po Diyos, babaan ti anghel, dajay ruangan ti daong. Imay ti todo, naglayos, aging nga, kayat dagiti tao ti sumred, nga mawanan mabalinda. Tapay, nagserran ti ruangan ti kaasi kakabsat. So nga, ti pagadalan tayo, ti dayto nga, panagdaydayaw, ng aldaw. Iso dajay, ti panagserra ti ruangan ti kaasi. Ita, tanawaya tayo pa'y kakabsat, usigan tayo, dagiti panagbiag tayo. Tapos tikas takot saan tayo nga masiraan. Ngayon, at may panahon pa tayo, tingnan po natin ang ating mga sarili para hindi tayo mapagsarhan. Hindi masarhan ang pintuan ng awa para sa atin upang manahin natin ang buhay na walang hanggan. Ang Biblia, ganito po ang sinasabi. Dito sa Pahayag, Kapitulo 22, versikulo 11 at saka 12. Ito po ang kanyang sinasabi. Ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi ay magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Sa 12, narito, ako'y madaling pumaparito, at aking ganting pala ay nasa aking kamay, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanilang mga gawa. Tayo po ay manalangin. Nayatunay nga Diyos, adtoy. Nagdayaw kam kada kayo, iti daytoy nga aldaw. Pangasyo manapo, tawaten da kam kadi. Ketulungan da kami nga dagiti panpanunot may sintruda kadagiti adala kayat yung nga maamuan mi. Tultuloy kam kadi ang narigtay titeng nga dagiti adunay pakasubukan tibiyag. Kaya nga po, ang basbas nawa ng langit ang siyang igawad sa amin upang kami
ay makapagsamba sa inyo na walang hadlang. Ingatan po ang bawat isa na manatiling tapat. Sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Close of probation. Ang pagsasara ng pintuan ng awa. Ti panagsira kakabsat, ti ruangan, ti kaasi. Daytoy ti adal tayo iti daytoy nga aldaw. Kaya't kung ibaga, iti daytoy pala ang rugi tayo. Nga ti panagsira ti ruangan, ti kaasi, ang pagsasara ng pintuan ng awa ay dalawang bagay. Una, ay kapag ka ang tao ay mamahinga na sa kamatayan, tapos na, sarado na ang pintuan ng awa. Kasi wala na siyang panahong magbago, wala na siyang panahong kanyang ituwid ang kanyang ginawang mali. Sarado na. Kung ang kanyang mga gawa naman ay kaaya-aya sa harapan ng Diyos, sa magitan din ng tulong ng Diyos, forever fixed na rin ang kanyang kahihinatnan. At ang pangalawa ay pagdating ng general close of probation. Na kapag ka ang ating Panginoong sa Jesus ay kanya nang iiwanan ang kanyang gawain doon sa langit, yung pagiging mediator niya, pagka umalis na siya ron, forever, wala nang magiging tagapamagitan. Kaya nga, ang aking binasa, ito na yung ating maririnig. Yung mga liko, magpakaliko pa. Yung mga marumi, magpakarumi pa. Yung mga banal, magpakabanal pa. Yung mga santo, ay kinakailangan maging santo pa. Bakit? Kasi hindi na talaga mababago. Dahil wala na ang tagapamagitan. Kaya ito po yung ating aral, mga kapatid, sa tanghaling ito. Ang pagsasara ng pintuan ng awa. Sinabi ko na kanina na yung mga marumi, magpakarumi, yung mga matuwid, magiging matuwid, yung mga banal, magpakabanal. Yun po ang dapat na uri ng buhay mo ngayon. Pero, tikayat ko kumakakabsat, akas tikayat niya po Diyos. Dahil ti panagbiag mo, kan panagbiag ko, napasanto. Tap ni tikas na katawidin tayo, ti biag nagnanayo. Apay ngamin, kakabsat, masapol nga, kitaan tayo. Ngamin, ti umay, ti panagsira, ti ruangan, ti kaasikot, saan tayo mapuutan. Ang pagsasara ng pintuan ng awa ay darating na hindi natin namamalayan. Anong ibig kong sabihin? Sino nakakaalam sa kanyang buhay kung ano ang mangyayari mamaya? Siya sino kada kayo, ti makamo, ti mapasamak inton madamdama. Santay nga mo, kakabsat. Nanyan tayo mapasamak no madamdama. Ado, dagiti, amok. Nakastalaon na itiragsak da. Adapay da jay kadwak idi nga buybuyak nga gayayayam. Nagragsak nga gayayayam. Pagamamuan natumbalatan. Da jayan ti patinggana. So nga agsira ti ruangan ti kaasi nga ditay ipagpagarup kakabsat. Ditay amuno kaano dayta. Kaya nga mag-ingat po tayo kung saan po tayo nakatayo at kung ano po yung ating pinaniniwalaan. Sabi ng Panginoon, yung kanyang pinasulat kay Ginang White, doon sa Testimonies Volume 2, page 191, ganito po ang sinasabi niya. When Jesus ceases to plead for man, the case of all are forever decided. Intun niya po Isus ket agpatinggan ti panangibabait na, ti kedeng dagiti so amin, nalpasen. Nung nalintag, para itag na nayon, panagbiag. Nung nadangkas, kung liko, sorry, maging kasama ni Taning. Dito, sa lupa ng 1,000 taon. Pero siya ay walang buhay. Probation clauses.
Christ's intercession ceases in heaven. This time, finally, suddenly, upon all on those who have neglected to purify their souls by obeying the truth, are found sleeping. Daytoy nga kasasad kakabsat, umay nga kinlaat, santaya makasagsagana. Ngam, no kadagito nga tiyempo, kat insagana mo ti panagbiag mo, insaganak ti panagbiag ko, inkideng ko nga niya po isos ti pagrukbabak, isot surutat, niya po Diyos ti madaydayaw. Uray maturog ka, iti personal apan naturog. Tini-espirituan na kasasad mo, siririing. Ket awan pagdanagang. Ngam tilaglagi pa, kinalaglagi pa. Ang kinakailangan mong isipin at isipin ko, ay darating po ang pagsasara ng pintuan ng awa na hindi natin alam. Unexpectedly, the close of probation will come. Lalaanin din po natin, mga kapatid, na ang ating panahon sa mundong ito ay napakaikli lamang. Ti panahon tayo dito'y lubong kakabsat ket apagdarikmat laeng compared to the eternity that God has promised. Kunana nga ni Jay Salmo 90, versikulo 10. Dagiti alaldaw, dagiti panagbiag mi 70 da atawen. Agpapanpay kinabilag 80 atawen. Ngem ti saguday da banuglaeng ken ladingit kalpasan na, tumayab kamin kalpasan na, matay kamin. 70 or 80 years. No abutin tayo dahi takasla at idug no datay do tirabaw ti daga. Ngam no ipadis tayo iti dayjay ingkari niya po Dios nga agnanayon apagdarikmat laeng dayta. Isu nga basit laeng kakabsat. Ti panawon tayo dito lubong. Kaya po tabasit lang ti panawon tayo dito lubong ket addamat ingkari niya po Dios nga agnanayon dayjay kumati. Masapul panunutin tayo. Yun sana ang dapat nating isiping makabtan. Hindi yung tayo ay magpakasaya dito sa mundo na tayo ay mawaglit din naman. So lalahanin po natin iyon mga kapatid. Kakaunti po, napakaigsi po ang panahon natin dito sa lupa. Our time is precious. Ti panahon tayo kakabsat ket napateg unay. Napateg ngagpaay kaniya po Dios. So nga ti panawon mo kumakan panawon ko, kanayon kung ibaga, balanse. Saan nga? Nakakiling ka sa mundo at nakakalimutan ng Diyos. Hindi po ganoon. Dapat balanse. May panahon sa Diyos. May panahon din sa mga pangangailangan. Pagka nasa Panginoon tayo, ang lahat ng pangangailangan, Kanya namang sasapatan. Kaya huwag kang mabahala, kapatid ko. We have but very few days of probation in which to make ready for the important future, and that is immortal life. Dahil ta tinapatag unay. Dahil biyag nga agnanayon. Santay ko mga gastaran, dagiti chimpo tayo, kadagiti banbanag nga agpatingga. Santay ko mga gastaran, dagiti chimpo tayo nga, kaslawan dayjay, kamkamakaman tayo. Adda ko machimpo tayo nga panagadal tayo, ulitik manan daytoy nga, ikan ti chimpo daytoy, sa uniya po Diyos. Nanaman tayo, ti karina, manipod iti daytoy nga sao. Tapni ti kastamadaan tayo, ti inanama, kenragsak. Iti pan nakipagnatayo kenkwana iti daytoy nga lubong numan pa narigat. Ta ulitek manen kakabsat ti lubong nga pagbibiyagan tayo dumakdakas saan nga sumaysayaan. So nga ti chimpom ken ti chimpok apagbiit laeng. Uray agbiag ka pa iti 120 years dito ya babalat taray ta. No, ipadis tayo ijay agnanayon nga ingkari niya po Dios. 120 mabuhay ka rito compared doon sa sinabi ng Diyos na walang hanggang buhay, ano yung 120 years? Parang wala. Kaya marapat lamang ng dapat nating pagsikapan ay yung magpasakop sa Diyos upang ang kanyang pangako ay ating matamasa, ating maranasan pagdating ng panahon. Ano nga ba ang dapat nating malaman tungkol dito sa pagsasara ng pintuan ng awa? Anya ti masapol nga mun tayo kakabsat. May papan iti daytoy panagsira ti ruangan ti kaasi.
Ulitin ko, dalawang bagay ito. Una, kapag ka tayo namatay forever, fix na rin yung ating kahinatnan. At pag alis ni Jesus doon sa sanctuaryo sa langit, yun na yung lahat. Close ang probation. Kaya yun ang binanggit ng Apokalipsis 22:11. Dagijay nalinlintag pa'y kuma, dagiti na santo pa'y kuma, dagiti na kilkilo pa'y kuma, dagiti na rugrugit na pa'y tapay. Awanan ti mabalin nga panagbalbaliw kakabsat. Wala nang panahong magbago. Ang dapat nating malaman tungkol sa pagsasara ng pintuan ng awa, darating na parang magnanakaw sa gabi. Hindi lang sa gabi ngayon, mga kapatid, pati araw ang magnanakaw. Naroon na rin. Sanlangan nga tirabi. Umay uray aldaw, palpaliwan na kaano nga pumanaw da ito, santo, mapanagtakaw. It will come like a thief. Umay akas laman nanakaw, iti aldaw ken rabii. Numampay ko na ti Biblia, umay akas mananakaw iti rabii. Nga muray tatat, yagtatakaw ke aldaw ko umay matay. Ti papatay, hanlang mga rabii, uray aldaw, matay mo ti tao. So umay, nga saan tayo ang mapuputan. Darating po ang magnanakaw sa anumang oras na hindi natin alam. Ijay, umuna nga Tesalonica 5:2, kunana. For you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. Kapag amuyo, kunana, nga ti aldaw tiapo, umay akas laman nanakaw iti rabii. Sa kasarapan ng tulog, doon darating. Pero marami na rin sa atin ang hindi natutulog paggabi. Kaya sa araw, sila natutulog. Sa gabi, gising. Iyan ang buhay sa mundo ngayon. Pero, sa anumang oras, darating po ang ating inihintay. It will come like a thief in the night. Dapat nating malaman yan, mga kapatid. Kaya nga, agsagana ka, agsagana, tiyamin at tsimpong. Sumurot ka, sumurtak, kaniya po Diyos, tiyamin at tsimpong. Ipasakop mo, tibiyag mo, kinkwana. Saan nga ipasakop tibiyag? Dito'y lobong. Kung nakita yan, masapol nga mamuan tayo, nga intun matay tayo, intun matayak, forever, han ko na mabaliwan da jay kasasad ko. Intun umikatan niya po Isos, agpatinggan di pa nang ibabat na jay langit. Forever, decided na rin ang ating patutunguhan. Fix na yun. Is it for life or for death? Wala na tayong magagawa. Kaya ngayon pa lang, mag-isip ka na, mag-isip na ako. Mundo o sa Panginoon? Tilubong, uno niya po Diyos. Kita nyo, dahil mapaspasamak ka dati ita. Uray ka sa ano kinabaknang mo. No, may dahil ito'y pandemic na kuna. Sakit. Hanggang kita, diya ka mo, no, kaano pa nagpatinggana dahil ito Ada mga ibagbaga, baka talo nga tawin. Ada mga ibagbaga, dua nga tawin. Nung diya ka mo, no, kaano nga talaga dahil ito Iso nga nagrigat ti kasasad tayo. So nga oray nabaknang ka, kadag ito nga tiyempo, kaslawan mamay ti kinabaknang mo, tapay. I-lockdown, di ka mo makarwar. Di ka mo makabili no sino ti umay mang-deliver ken ka, ta-lockdown nga ron. Nanya ka sa pulam. Nanya danornong mo di balay mo iso. Iso nga, kakabsat ko, agpanunot tayo. Tilubong ka di. Uno ni Apo Diyos. So data ti importante kakabsat. Nga panunutin tayo. Nga ti pagbanagan tayo. No may ni papatay, kinagpatingga ti panangibabat ni Apo Isos, na desisyon na nun. Biyag nagnanayon, wano patay. Awanan, ti mabalin, nga ramidon ti kararag. Tapay. Nalpasan May katlo, masapol a panunutin tayo. Kas ko nakitay, awan ti uray maysa nga makaamuno kaano nga agpatingga.
ti panagsira ti ruangan ti kaasi. Kahit isa sa atin dito, alam ko, kahit isa sa inyong nakikinig sa akin, alam kong walang nakakaalam kung kailan magsasara ang pintuan ng awa. Sabi ng Selected Messages, Volume 1, page 191, God has not revealed to us the time when this message will close or when probation will have an end. Nya, han ngayon parangarang niya po Diyos, ti tsimpo ti panagsira, ti ruangan ti kaasi. Di tayo matamuno kanong agpatingga. Di tayo mamuno kanong umalis niya po Isus sa diyay. Hindi natin alam kung kailan aalis ang Panginoon doon. Basta ang alam ko, may panahon na siya ay aalis doon. Pag alis niya ron, kumusta ka? Kumusta ako? Kaya mga kapatid ko, dahil hindi natin alam kung kailan ang hangganan ng pagiging mediator ng ating Panginoong Jesus doon, at hindi rin natin alam kung kailan magsasara ang pintuan ng awa, kinakailangan mamuhay tayo sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kan-kanayon nga ibagbagak na ito. Tati biyag mo kan biyag ko napatag-unay. Kanya po Diyos. Namuray na patagking kwa na, no di tayo matisukot, yamin tayo kang kwa na, awan lata mati mabalin ng aramidan. Tasan na nga pilitan, dahi tao, nga sumurot kang kwa na. Baka santo nga naragsak dahi nga tao. So nga nakapatpatag, nga amun tayo. Itatanamuan tayo, nga santay nga amun, o kaano. Ti panagpatingga, ti panangibabat ni Apo Isus. Panagpatingga, ti panagsira, ti ruangan, ti kaasi. Anya nga iti masapol nga ramiden tayo, ken mamuan tayo, into nagsira, ti ruangan ti kaasi. Anya, dagiti paspasamak, into nagsira, ti ruangan ti kaasi. Ano po yung mga pangyayari kapag ka nagsara na ang pintuan ng awa? Una, no more prayers for the wicked. Awanen kakabsat, ti kararag, ngagpaay kadagiti nadangkes. Oran annuemon ngay kararagan tayta. Oran annuan danton ti kararag, awan ton dayta. Takas ko ng aruditay, forever fixed. Narimuaran niya po Isus kitagpatinggan ti panangibabait na naikedengan ti pagbanagam, naikedengan ti pagbanagak. Awanen ti kararag, ngagpaay kadagiti nadangkes. Nalpasen kakabsat. Nalpasen ti mauding at trabaho dagiti miministro. Awanen maramid da. May kadwa, ang masapol nga mun tayo, nga pasamak, kalpasan, nagsira ti ruangan ti kaasi. Famine for the word of God. There will be famine. Adanto panagbisin iti sao ni Apo Diyos. Kakabsat ko. Adanto panagbisin. Kunana, ni Amos. Di Amos 8, 11 nga 12. Umay dagiti alaldaw kuna ni Apo Diyos. Nga, madanto ti bisin dito'y daga. Saan nga bisin may papan iti taraon wano iti danom. No di kat bisin may papan ti panagdengeg ti sao ni Apo Diyos. Agbarim kwasto dagiti tattao. Mapandanto ka dagiti nagdudumang aluglugar. Agpamyanan da, agpabagatan da, agpadaya da, agpalaod da. Tila inda papapanan. Tapno agdengeg da ti sao ni Apo Diyos nga mawanton ti masarakan da. So nga ita ti tiyempo. Ngayon ang panahon na marapat tayo'y magsaliksik. Ngayon ang panahon para dalhin po natin ang pabalita ng kaligtasan sa mga tao. Huwag tayo matakot dahil tayo tinawagan ng Diyos na kanyang kamanggagawa at tayo ang kanyang gagamitin, mga kapatid ko. Ano pa po ang mangyayari kapag ka nagsara na ang pintuan ng awa? Anya pa nga iti paspasamak. No, agsaran ti ruangan ti kaasi.
righteous and wicked will still be living upon the earth. Oh, agpadpada pa ilang kakabsat. Nga dajay na linteg, kandajay na dangkes, agbibiyag na pa ilang ditirabaw ti daga. Isu nga, life must go on kunada. Parehas lang. Awan nagduman na kunada, ngam dakkel tinagduman na. Nya nagduman na, dajay sililinteg, ada dakkel ngina naman na. Ngam dajay na dangkes, into numay dajay panagparang ni Apo Isos. Pan nakapukaw to, tibanag na. Isu nga nagdakkel tinagduman na kakabsat. Great controversy, 491 kunana. The righteous and the wicked will still be living upon the earth in their mortal state. Dahito'y matay nga kasasaad. Parehas lang. Awan pa iti. Nagdumanda, tagparehas na pala nga maturog kang tanam. Men will be planting and building, eating and drinking, all unconscious that the final irrevocable decision has been pronounced in the sanctuary above. Kamsat ko, padpada, agparamin mo balay na, agmula latamet, ngam, saan da amin nga mo, saan tayo amin nga mo, nga da di maudi, nga pablaak, ngawan mabalin nga mang dadaal, awan mabalin nga mang babawi, na ibagan da di desisyon. Ijay nga to. Nya di tatayan, dagiti nalinteg pa'y kuma, dagiti na santo pa'y kuma, dagiti narugit pa'y kuma, dagiti na kilo pa'y kuma, apay. Dahil ti desisyon, tawanan mabalin niya po Diyos nga ramidan. Isudan tinangaramid ti desisyon da nga talaga. Para ti lubong, uno para kaniya po Diyos. Anapay nga ti mapasamak, kalpasan, nagsira ti ruangan ti kasi. Kung nangarug ka niya life must go on. People will be engrossed in business. Dagiti tattao, pagkakwartaan lata ti adda dito'y panunot. Siya sino ngamin ti nga interesado ngamin iti kwarta kakabsat ng rona kadagiti nga tiyempo. So nga business dito'y business ijay, malipatan ti sumurot. Iti pagayatan niya po Diyos no duma. Uray pa'y da tayo nga mamati. Paliwan nyo dagiti panagbiag mo. Panagbiag yo, paliwag ti panagbiag ko. Tawrin no daduma kas jay mo. Nya nga tatiramid kaya tapno kastoy, maada kanya dagitoy. Uri siya kas jaya mo. Nya masapul nga kakabsat, politik man na, balanse kuma. Saan nga nadagdagsan, dayjay, rik-rik na tayo, itilubong. Adada kuma nga nadagdagsan, dayjay biyang ni Apo Diyos. Kano ni Apo Diyos tadakin ka, ni Apo Diyos tadakan niya, adami na yun. Mas mabigat sana yung killing natin sa Panginoon kaysa yung killing natin sa mundo. Kasi kapag ka nasa Panginoon tayo, lahat ng bagay ay parang nasa atin na. Di ba, Brother James? Sabi ko na nga Yun. So, mga tao ay pagkapirahan, business ang nasa isipan. Hindi naman masama. Pero ulitin ko dapat balanse. Last Events 232, ganito ang sinabi niya. When Lot warned the members of his family of the destruction of Sodom, they would not heed his words, but look upon him as a fanatical enthusiast. Noong si Lot, sinabihan niya yung kanyang sambahayan ng Panginoon ay kanyang sisirain ang Sodoma, hindi nila siya pinakinggan. Naman si tatay kung ano-ano lang sinasabi. Ang ganda nga ng buhay Biro nyo yan? Pero anong nangyari? The destruction that came found them unprepared. Yung pagkasira na dumating, na sumpungang sila'y hindi handa. Si Mrs. Lot na nga lang At yung kanyang dalawang anak. Anong sabi ng dalawang anghel? Takbo na kayo sa bundok. Pero anong ginawa ni Lot? Wala. Lot lingered. Ni Lot nagmayen. Si Lot hindi agad-agad kumilos. Bakit?
Kasi iniisip din niya yung kanyang mga anak eh. Yung kanyang mga magulang, ay yung mga kanyang magulang wala na eh. Yung kanyang mga apo, marahil. Iniisip niya, ano kaya mangyayari dito pag iiwanan ko? Pero anong ginawa ng anghel? Kasi dalawa yung anghel eh. Para bang nakikita ko, hinawakan ng isang anghel ang kamay ng dalawa, yung dalaga, dalawang dalaga. At hinawakan din ng anghel, yung isang anghel, yung kamay ni Lot at yung kanyang asawa. Tara na! Kasi hindi magpapaliban ng Panginoon. Sisirain niya ang Sodoma. Pero pagdating ng panahon, tumakbo na nga. Pero nung marinig na marahil ni Mrs. Lot, yung mga tunog, nasisira na, nasusunog na eh. Sabi ni Lot, Mrs. Lot, just one more look, Lord. Kahit isang tingin lamang, Panginoon. Pero may utos, huwag kang lilingon, walang lilingon sa inyo. Kasi kapag kayo lilingon, magiging pillar of salt. Eh, anong nangyari? Just one more look. Pa! Si Lot at yung dalawa lamang ang nakaligtas. Business. Dapat balanse mga kapatid ha. Pag mag-business, dapat isaalang-alang natin ang Panginoon. Isaalang-alang natin yan. Kasi importante ang buhay ng bawat isa sa atin sa Panginoon. Ikalima na dapat nating isipin, false religious movement continue. Marami din, patuloy pa rin, masigla pa rin ang mundo sa pagpapatuloy ng religious life. Pero hindi balanse. Mahirap namang sabihin kung hindi tama, bagaman sinulat dito, false. Bakit kasi false? Kasi sabi ng Panginoon, alalahanin mo ang araw ng Sabado pang ipangilin. Pero ang sabi nila, Panginoon, linggo ka naman na buhay eh. Di sa linggo kami. Kaya nga false religious movement. Yan ang mananagana sa mundo. At napapansin na natin sa ating kapanahonan. Anong nakikita nyo ngayon? Lagi ko naririnig. Kanina na naman. Sunday is coming. May mga lugar na sa Amerika at maging doon sa Germany. Ang sabi nila ay kinakailangang bawat linggo yung isang sanlinggo, yung isang araw sa sanlinggo, kinakailangang ipangilin o isantabi ang araw ng linggo para walang magtrabaho. Rest day. Yan ang nangyayari ngayon. Kaya nga, sabi dito, false religious movement continue. Ingat po tayo mga kapatid. So when the revocable decision of the sanctuary has been pronounced, and the destiny of the world has been forever fixed, the inhabitants of the earth will know it not. The forms of religion will be continued by a people from whom the Spirit of God has been finally withdrawn. Wala na pala, hindi na nakikiusap ang banal na Espiritu, pero patuloy pa rin. And the satanic zeal with which the prince of evil will inspire them for the accomplishment of his malignant designs will bear the semblance of zeal for God. Akala mo naman yung kanilang ginagawa ay yung maalab ang kanilang damdamin, parang pinupuri ang Diyos, pero hindi na pala. Para sa demonyo na pala. So ngayon nga gayem ko, agpaliw kayo, aganad tayo, tadumteng amin dagitoy, kalpasan ti panagsira ti ruangan ti kasi. Mapaspasamak ka di daytoy? Mapaspasamak ngem diya kamua no nagsiran ti ruangan ti kasi. Pangindam mapasamak, religious leaders will be full of optimism. Dagiti pang pangulo ti relihiyon. Positive da. All things will go for the better. Amin na ba nagkunada pumintas dayta? Aha.
Ngam kada tayo, anya ibagbaga tayo. Tichimpo tayo, dumakas, saan nga sumayat, ti lubong, iso nga ti dapat sumayat, dadya relasyon mo, ti bada mga tao, kan dadya relasyon tayo kani Apo Diyos. Dadya kumati sumayat kakabsat. Dadya kumati aramidin tayo nga, naimbag, ikararag tayo kani Apo Diyos. Tapay, dahi tangamin ti pagayatan na. Ken dahi tati maiparbeng nga aramidin dagiti anak na. Ken nanapay kakabsat. God's people must leave the cities and villages. Dagiti anak ni Apo Diyos, masapul nga panawanan dagiti syudad. Tapay, tibiyag iti syudad narigat. Ure paliiwan nyo lang kadagiti nga tiyempo. Pandemic, anya nagbaling nga kasasadi lockdown, awan pulos makarwar. Nung nag-blackout, nakapudpudot, awan magatang, tapay, nagsiramot, dagiti pabrika, di damot makaramid, lockdown nga rin. Kaya mahirap ang buhay sa syudad. Kaya ang Panginoon sabi niya, pagdating ng panahon nito, leave the cities. At kapag kaiiwan po natin ang mga syudad, malalaking bayan, o nasa gitna tayo o sentro ng commerce, ang payo sa atin ay, pumunta kayo sa isang lugar na tahimik. Doon, kumari mo kung may bundok. Pero kung wala, sa baryo. Total, nasa baryo naman na tayo. Adatay mo kadagiti baryo. Panawan nyo kung nada. Ket, agmula kayo. Isagana yun dagiti panagbiag yung ngam number 1 kakabsat, no apay nga panawan tayo ti syudad, iso dayay character development. Tayo ti syudad, ya kamuno kasano ti panagbiag ti syudad nga talaga eh. Kita, norumor ti tao, puro amin pagragrag sa kanan. Pagka lumabas ka sa bahay mo, anong makikita mo pagka ikay nasa syudad? Mga taong busy, mga taong nagsasaya, sinihan dito, sinihan doon, kahit na mayroon ng gadget, may sini pa rin. Kaya nga ang sabi, pagdating ng nagsara na ang pintuan ng awa, kinakailangang lisanin na ng bayan ng Diyos ang mga syudad. Dahil ang sabi ng early writings 283, ganito po, I saw the saints leaving the cities and villages and associating together in companies and living in the most solitary places. Doon sa mga tagong lugar, angels provided them food and water while the wicked were suffering from hunger and thirst. Pagka nandun daw tayo sa tagong lugar, ang mga anghel ang siyang magbibigay sa atin ng ating mga pagkain at inumin. In contrast with the wicked na sila ay naghihirap, nagugutom, nauuhaw. Kaya nga, mag-isip-isip na po yung mga nasa syudad. Tayong lahat. Saan nga ba tayo? Dapat patungo. Kakabsat ko, lubong nga pagbibiyagan tayo. Ulitek, dumakes nga dumakes. Kalpasan, ti panagsira, ti ruangan, ti kaasi, ti may ka walo nga masapol nga mamuan tayo. The 7 last plagues will be poured out. Dayjay kano, maudi nga pito nga saplit kat maiparukpuken. 7 last plagues. Dayjay maudi nga pito nga saplit tipongtot ni Apo Dios may parukpuken. Laglagi po nyo nga dagiti anghel nga upat at dadapay lang nga mangtengtengel kadagiti upat nga angin wenno dagiti didigra. San pay lang nga ipalubos ni Apo Dios tapay kayat na masilyuan dagiti anak na. Nga minton nalpasen dayta. Ay palubusan ton dagiti anghel. Dayjay pito nga maudi nga saplit amay parukpok kadagiti suamin. Ngem dagiti anak ni Apo Dios ure dadapay lang dito rabaw ti daga. Ligtas danto kakabsat. Tapay ni Apo Dios ti mangted ti proteksyon kadakwada. Kaya wag kang mabahala. Dahil ang Diyos ang kakampi mo, ang Diyos ang kakampi ko. At ang kasunod nito, death decree will be issued.
ang hatol sa mga matuwid dapat mamatay. Tilintag may paulog kakabsat nga kadagiti suamin nga nalintag dapat matay. Apay nga minisuda ti agbalin ariribok. Makita yun ni Elias hindi? Napan kini Ahab. Nya kuna ni Ahab kini Elias, sika amang riribok ti Israel. Dahil pa gararamit ti na imbag isupay ti makuna nga mangriribok. Dagiti nga gararamit ti dakes isu da pa ti kasla nalintag. Isu nga dagiti nga nalintag masapol nga mapapatay. Death decree will be issued. Tapay tapno agtal na ti lubong kunada. Kastiman ti kuna ti great controversy. On early writings, page 36. I saw that the four angels would hold the four winds until Jesus' work has done in the sanctuary. And then will come the seven last plagues. These plagues enrich the wicked against the righteous. Dagitoy nga didigra kakabsat, ket umay ti pungtut da maikontra kadagiti nalinteg. They thought that we had brought the judgments of God upon them. Panunutin da nga ti pungtot ni Apo Diyos na itad kadakwada agapu kada tayo nga nalintag. And that if they could rid the earth upon us, the plagues would then be stayed. No, mapukaw tayo dito ilubong, agtal na. Dayjay, saplit. Isu nga, dahito iti mapasamak. A decree went forth to slay the saints, which caused them to cry day and night for deliverance. May paulog, itilintag nga amin dagiti, sumursurot kani Apo Diyos masapol ang mapapatay. Kaya dagitimot na lintag, agdanag danto, agdanag tayon to, ket agsangit tayo, ket dumawat tayo kani Apo Diyos. Itial daw kang tirabi, tipan na kaispal. Normal da ita kakabsat. So nga ito itilagipon tayo, umay ti panakayulog, ti panakapapatay, dagiti nalintag. So da ita ti masapul nga sa ganaam ken sa ganaak, nga san kantong agbuteng, sa anak tong agbuteng. Tapay, ni Apo Diyos to ti kadwam, ni Apo Diyos to ti kadwak. Ti nasantuan na bagbaga mo, ni po di ti Biblia, kastoy man ti kunana. Ijay Marcos 13:33. Watch and pray, for ye know not when the time is. Magpuyat at manalangin, dahil hindi mo alam kung kailan yung panahon. Agbantay ka, kararag ka. Tadi mo nukano, dahil jay tiyempo, ngayon umay na. Ijay Revelation 3 verse 3. Kastoy man ti kunana. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. Nung arod, no di kag puyat, umayak to, akas laban nanakaw ken ka, kedi mo no anyan to, nga oras, ti umay ko. So nga masapul kakabsat ti panagsagana. Kunana pa'y, ijay, Matthew 24:44. So you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Isu nga masapol nga agsagana ka. Gapuna nga di mo ammo no kanya nga oras. Ti umay dayjay manubot mo. Santay nga mo kakabsat amin dagitoy. Isu nga importante kada tayo iti amin at tiyempo, isu dayjay panagsagana. Dayjay panang isuko tayo, tibiyag tayo kani Apo Diyos. Ang dapat at marapat nating gawin, mga kapatid, ay yung patuloy nating isuko ang ating mga buhay sa Panginoon. Dahil kapag ka ito ang ating gagawin, ay wala tayong dapat ikatakot. Dahil kasama natin yung magbibigay sa atin ng gantimpala. Ang gantimpala na ating inaasam-asam, ang buhay na walang hanggan. Awan pagbut nga. Tatikadwam ken kadwak.
Dahi mangted ti biag ng nanayon. Kitintunumay dahi tanga ti tiyempo. Sigurado ka, sigurado ak. No iso, ti kamang mo. Iso, ti talged mo. Iso nga ita kakabsat, ta silulukat pailaan. Ti ruangan ti kaasi. Ti aramidam kan aramidam. Mapan ka, kini Apo Isus. Dumawat ka titulong. Dumawat ka titulong. Ang masapol nga balbaliwan na, dagiti panagbiag tayo. Dagiti panagbiag nga nailubungan, ikatin na kuma. Kati panagbiag na santuan ka na Diyosan, isukumat, isukat na. Tapno iti kasta, agbalin tayo na talgen. Habang ururayan tayo, dajay panagparang na. Kaya mga kapatid ko, ang marapat mong gawin at marapat nating gawing lahat ay yung ating isuko ang ating mga buhay sa Kanya para ang ating kinabukasan ay maging sigurado. Nawa, ang mga pahiwatig na ito ay ating pakalimiin, ating pakaisipin upang hindi tayo maalis sa pananampalataya, bagkos tayo ay magkaroon ng ibayong kasiglahan at kasigasigan na sumunod sa mga sinasabi ng Diyos dahil ito po ang kanyang kalooban. Pagpalain nawa ng Diyos ang bawat isa sa atin at mangyari nawa na pagka dumating na ang kapahayagan ng ating Panginoong Jesus, tayong lahat ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. Manakabalinunay nga Diyos, agyaman kami kadagiti pablakyo. Tulungan da kam kadi Apo, ang makipagnakada kayo ti amin at tiyempo. Iti bukod mi nga bagi, di mi mabalin nga maramid dagitoy. Isu nga isuko mi dagiti amin mi kada kayo. Tapno iti kasta da kayo ti mga ramid iti isang sangayan na pamayan. Tapno iti kasta dagiti panagbiag mi, agpaay dalaen kada kayo. Panginoong Diyos, sana tulungan nyo kami na mamuhay sang-ayon sa inyong kalooban. Maraming salamat po na sa magitan ng inyong biyaya, ang aming mga buhay inyo nang lubusin at tulungan nyo na kami na kamuhian ang kasalanan at ibigin po namin ang katwiran. Maraming salamat ng lahat ng mga ito ay inyong pinakinggan at sinagot sang-ayon sa inyong biyaya sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen.